Ang nakaraan. Master Lin, maraming salamat sa iyong tulong. Wika ng puting buhok na babae. Tumanggaw si Lin at sumagot ng, wala yon. Sa lupa, nakahandusay ang tambak ng 6 na gamit mula sa boss, isang bihirang tagpo na ikinagulat ng mga babae. Tulad ng napagkasunduan, sa kanya ang yin continuo grass at isa pang gamit. Gayunpaman, nilinaw ng puting buhok na babae na si Lin ang nagbigay ng huling hampas at nagturo ng tamang diskarte, kaya nararapat lang na makuha niya ang mas malaking bahagi. Sa huli, nanatili sila sa orihinal na usapan. Habang nag-iimpake, napansin ni Lin ang pagbulungan ng dalawa. Ilang saglit lang, tumunog ang notification, 5 milyong credits ang na-transfer sa kanyang account, kusang loob mula sa mga babae. Lumapit ang puting buhok na babae at iniabot ang kamay. Jiang Luoyo, leader ng Mon Shadow Guild, pakilala niya. Nagkamay sila, ngunit tila biglang may naalala si Lin. Jiang Luoyo, bakit pamilyar ang pangalang iyon? Muli, pakinggan natin si Lin Jichen sa kanyang kwento at samahan sa kanyang paglalakbay. Nang biglang pumasok sa isip ko, siya pala ang nasa rank na kasunod ko sa aking nakaraang buhay, ang pangalawang pinakamalakas na mage pagkatapos ko. Ngunit iyon ay sa kanyang mga in-game achievements lamang. Sa tunay na buhay, bago dumating ang kalamidad, siya ay anak ng pinakamayamang tao sa Chonghai City, na parabang lumalangoy sa yaman. Ngayon na alam ko ang kanyang background, hindi ko maiwasang hawakan ang kanyang kamay ng kaunti pang matagal, umaasang makakakuha ng kahit konting yaman mula sa kanya. Ngunit si Aura Lin ay umubo ng 2 beses. Master Lin, siguro sapat na yan, pabirong sabi niya, iniisip na tila sinasamantala ko ang pagkakataon. Nagbigay ako ng isang nervyosong tawa. Pasensya na, ako'y nag-iisip lang, hindi sinasadya. Medyo namula si Jiang Luoyo, kahit hindi ko iyon napansin noon. Samantalang si Wanling, hindi bilib sa aking palusot ni isang saglit. Akala niya, ang hindi ko pagpapakita ng interes sa kanya ay dahil lang sa ako'y abala sa pag-level up. Ngunit hindi niya alam, sa likod ng kanyang isip, nagsisimula na siyang magduda na baka hindi siya maganda sapat sa aking paningin. Hindi niya lang ito aaminin. Matapos makumplito ang misyon, hindi na ako tumambay pa ng matagal. Nagpaalam ako at umalis. Pagkalabas ko, si Jiang Luoyo, na medyo namumula pa, ay nahihiyang nagsabi, ang kaibigan mo ay talagang mabait. Si Ling naman, agad na sumingit, mabait. Aba, kinuha pa siya ng advantage kanina. Ngunit pagkatapos, tila may napansin siya. Sandali, bakit kaya sobrang namumula si Jiang Luoyo? Baka naman may gusto siya kay Master Lin, sabi niya habang sila'y umaalis. Ginawa nila ang plano na bigyan ang bawat miyembro ng kanilang guild na lumahok sa labanan ng 50,000 dolyar bilang gantimpala. Nang makaalis na ang lahat, isang dalaga ang lumabas mula sa mga anino. Bumitaw siya ng buntong hininga ng ginhawa. Ang pangalan niya ay Shazi, ang pinakapopular na streamer sa buong pambansang server. Binuksan niya ang kanyang stream, pinapanood ang pagbaha ng mga donasyon at komento na hindi tumitigil. Sa pananabik, sinabi niya, "Hey pamilya, hindi ba't hindi kayo nabigo sa stream natin ngayon? Hindi lang kayo nagkaroon ng front row seat sa isang guild war, napanood nyo rin ang isang super expert sa aksyon. Halika na, pindutin nyo na ang follow button." Pagkatapos, nagsimula siyang magbuhos ng papuri tungkol sa gameplay ko, kita sa kanyang mukha ang paghanga. Ikinwento niya kung paano ko nilabanan ang napakaraming kalaban at mag-isang tinalo ang isang late-stage chi-refining boss na parang wala lang. At syempre, kinailangan niyang banggitin kung gaano ako kagwapo. Sa kanyang isipan, ako na ngayon ang number 1 expert sa 8 disyerto, at doon mismo niya napagdesisyonan na ako ang bago niyang idolo. Samantala, bumahaw ang mga komento, at halatang may mga manunood na nakakaramdam ng inggit. Isa-isa nilang inireklamo na baka naghahak ako, wala raw paraan na ganun kalakas ang isang tao. Sa ibang dako naman, may isang taong nanunood ng stream habang nagpupuyos sa galit. Siya ang leader ng Bloodbane Guild. Peste, patay silang lahat, at inagaw pa niya ang kasikatan ng guild ko. Ang kanyang mga ngipin ay nakagat habang paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ko. Bigla siyang tumayo, binasag ang florera sa tabi niya sa matinding galit. "Kapag nakita kita ulit, patay ka sa akin." Sigaw niya, nangangakong maghihiganti.
Siyempre, wala akong ideya tungkol dito dahil sa mga oras na iyon, nasa sekta ko na ako, hawak ang Yin Continuous Grass. Pagdating ko sa tirahan ni Elder Tian King, abala siya sa pagdaragdag ng mga halamang gamot sa kanyang alchemy furnace. Nang makita niya ako, itinuro niya na ilagay ko ang mga bagay sa mesa. Pagkatapos, nang hindi man lang tumingin, inihagis niya sa akin ang isang maliit na kahon at sinabing iyon ang gantimpala ko. Binuksan ko ang kahon, at sa loob nito ay may 3 spirit grade attribute pills. Ang bawat isa ay maaaring permanenteng magdagdag ng 1 hanggang 5 puntos sa isang random na combat attribute. Ang parehong attribute at puntos ay ganap na random. Mayroon ding pulse areas na nagdadagdag ng bilis ng 5 puntos, nagpapataas ng dodge chance ng 8%, at nagpapabawas ng cooldowns ng movement skills ng 10%. Talagang napakagandang mga bagay. Matapos itabi ang lahat ng gamit sa aking bag, saglit akong tumigil at nagdesisyong tanungin ang matanda kung mayroon siyang race eta para sa youth preservation pill. Sa aking isipan, inalala ko ang isang bahagi ng aking nakaraang buhay. Nabanggit noon na sa wakas ay nagtagumpay si Elder Tian Ching na likhain ang youth preservation pill matapos ang 79 na pagtatangka. Sa isip ko, kung ibigay ko sa kanya ang race eta ngayon, baka makakuha ako ng karagdagang gantimpala. Ang matanda ay napabuntong hininga, halatang nababahala, at sinabi kung paano siya nag-eksperimento ng higit sa 12 na beses ngunit laging nabibigo. Wala kasing maayos na race eta, para lang siyang nangangapa sa dilim. Tapos, tumingin siya sa akin ng may pagtataka, gulat na nalaman kong alam ko ang tungkol sa youth preservation pill. Ang sagot ko nang walang pakialam, nabasa ko yata ito sa isang sinaunang kasulatan. Pagkatapos, binigkas ko ang race eta sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, hindi makapaniwala na nagkaroon ako ng ganoong pambihirang karanasan. Agad niya akong pinakiusapan na manatili. Huwag kang aalis. Kung magkamali ako sa sukat, itama mo ako, ha? Ang plano ko ay maayos na nagaganap, sabi ko sa aking isipan. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumukas ang takip ng hurno, dahilan upang pareho kaming magulat. 2 pil ang lumipad palabas, at napatawa ng malakas ang matanda, sinasabing nagtagumpay na rin siya. Sa wakas, nagawa na niya ang youth preservation pill matapos ang napakaraming pagsubok. Sa aking pagkabigla, napagpasyahan niyang bigyan ako ng isa sa mga pill bilang gantimpala. System notification, ang report ni Elder Tian Cheng sa iyo ay tumaas ng 20 puntos. Pinulot ko ang pill at sinuri ang mga katangian nito, permanenteng nadaragdagan ng innate charisma ng 5 puntos at nagpapataas ng rapport growth mula sa mga babaeng NPC ng 5%. Bukod pa roon, kung ibibigay ito sa isang babaeng NPC, maaari nitong random na pataasin ang rapport niya sa akin ng 10 hanggang 20 puntos. Grabe, sabi ko sa aking isipan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka-generoso si Elder. Napakabihira ng pill na ito, at kahit alam ang race eta, halos imposibleng gawin ito nang walang kakayahan ng isang grandmaster tulad niya. Malaking panalo ito para sa akin. Ang pill mismo ay hindi ko magagamit pero alam ko kung kanino ko ito ibibigay. Yumuko ako ng may paggalang sa matanda. Salamat po, Elder. Column na po. Pero bago pa ako makaalis, pinigilan niya ako. Nagtaka ako kung mayroon pa siyang ibang sasabihin sa akin. Tinanong niya kung may interes ba ako sa alchemy at pagkatapos ay ibinagsak ang isang nakagugulat na balita, nais niya akong gawing disipulo at turuan ako ng sining ng paggawa ng pill. System notification, espesyal na pagkakataon ang na-trigger, nais ni Elder Tian Cheng na kunin ka bilang disipulo. Tatanggapin mo ba? Naguluhan ako. Paano naman ang kasalukuyan kong guro? Paano ko ito haharapin? Habang nag-iisip ako kung ano ang gagawin, isang malamig ngunit pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Elder Tian Cheng, kaya mo bang agawin ang nag-iisa kong disipulo? Sa sandaling mabanggit ang mga salita, isang elegante at pamilyar na figure ang lumitaw. Wala nang iba kundi ang aking guro. Hindi ko maiwasang kabahan, iniisip ko, bakit siya narito, at sa ganitong oras pa. Hindi ko naman balak sumama kay Elder Tian Cheng, kaya huwag sana magkaroon ng anumang maling akala. Kinamot ng matanda ang likod ng ulo niya ng hindi komportable. Sect leader, mali ang pagkaintindi nyo.
Wala akong intensyon na agawin ang disipulo nyo. Napansin ko lang na may talento siya sa alchemy, at hindi ko mapigilan ang kagustuhan na turuan siya ng sining na ito. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing tila nagkamali siya ng akala. Narinig ko yun at napabuntong hininga ako ng ginhawa. Salamat naman, hindi pala siya galit. Pero, sa sumunod na segundo, sinabi niya na naniniwala siyang mas malaki ang talento ko sa cultivation at ang sword sect ay nangangailangan ng makapangyarihang immortals, hindi alchemists. Gayunpaman, okay lang daw sa kanya na mag-aral ako kay Elder kapag naabot ko na ang tamang antas. Mabilis siyang tumingin sa akin, at bigla akong kinabahan. Galit nga kaya siya? Hindi naman siguro, tama. Kung galit siya, bakit niya pinag-uusapan ang pagiging apprentice ko ni Elder Tian King sa hinaharap? Ang matanda, na tila wala pa ring ideya, masiglang tumango. Tama siya, kapag umangat na ang cultivation mo, masaya kong tatanggapin ka bilang disipulo. Pagkasabi nito, bumalik siya sa kanyang hurno. Sumama ka sa akin sa Sword Palace, mahina niyang sinabi, pero may kung anong tono sa boses niya na nagbigay sa akin ng masamang kutob. Pumayag ako, pero sa loob-loob ko, unti-unti akong pinagpapawisan. Bakit parang may mali rito? Pagdating sa Sword Palace, kalmado ang kanyang boses, pero hindi ko maiwasang mapansin ang bahagyang selos dito. Parang hindi ka kontento sa akin bilang guru mo. Kung ganun, siguro mas mabuti pang tapusin na natin ang ating master-disciple na relasyon, at maghanap ka na lang ng mas mahusay na guro. Nako, sigurado akong galit siya. Inisip kong magpaliwanag, pero pakiramdam ko ay huli na ang lahat. Siguro ang pinakamainam na gawin ay umamin na lang sa pagkakamali. Pero, syempre, bilang isang kahangahangang sect leader, hindi niya ako basta-basta patatawarin. Nang marinig niya akong umamin, tinanong niya, ano nga ba ang tingin mong mali mo? Hindi niya diretsahang sinabi na galit siya, pero halata naman. Oo, ang klasikong hindi ako galit, nagalawan. Talaga, bihasa ang mga babae sa sining na ito. Pero, syempre, iniisip ko lang iyon sa isip ko. Mabilis kong sinabi na talagang mali ako. Kinuha ko ang pinakaligtas na ruta at ipinaliwanag na mali ako dahil hinayaan kong maglibot ang isip ko at hindi ko isinintro ang atensyon ko sa cultivation gaya ng iniutos niya. Nasayang ko ang mahalagang oras kakaisip tungkol sa pag-aaral ng alchemy, imbes na ailay ang sarili ko sa pagsasanay at matupad ang mga inaasahan niya para sa akin. Tumingin ako pataas, at tiyak nga, lamambot ng bahagya ang kanyang ekspresyon. Panahon na para magbigay ng buong pagsisikap. Sa isang malalim na pagyuko, sinabi ko na siya ang pinakamahusay sa buong mundo, hindi lamang walang katapat sa lakas, kundi pati na rin walang kapantay sa kagandahan, parang isang diyosa mula sa kalangitan. Walang dahilan para nais kong maging disipulo ng kahit sino pa. Siguro dahil sa taos puso kong paghingi ng tawad kaya tuluyang nawala ang kaunting tampo niya na parang bula. Ngumiti pa nga siya, at bigla akong nakatanggap ng system notification. Mentors Report Dagdag 5, Wuho, mukhang ligtas na ako, dahil kinilala mo ang iyong pagkakamali, hindi ko na ito ikikimkim laban sa iyo, sabi niya, na may mas mapagpatawad na tono. Sinamantala ko ang pagkakataon at inilabas ang Youth Preservation Pill bilang tanda ng taos puso kong paghingi ng tawad. Ito po ay munting regalo ko sa inyo, mentor, sabi ko habang yumuko ng magalang. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, malinaw na nagulat nang makita ang maalamat na Youth Preservation Pill. Alam niya kung gaano ito kabihirang makita, at tinanong kung saan ko ito nakuha. Nang sabihin kong tumulong ako kay Elder Tian Cheng upang gawin ito, iginiit niyang dapat akin na lang ito. Pero sa loob-loob ko, halika na, 5 beses mo na itong tinitingnan, di ba? Sa isang mentor na ganito kasunere, alam kong ako na ang kailangang gumawa ng paraan. Hindi ko pinansin ang pagtanggi niya at iginiit na sinadya kong hingin ito kay Elder Tian Cheng para maibigay sa kanya. Sa katunayan, nag-aaral ako ng alchemy para makagawa pa ng mas marami nito para sa inyo. Sa lalong madaling panahon, makakagawa na ako ng isa araw-araw, sapat para ipalit sa lahat ng pagkain ninyo. Hindi niya napigilan ang mapatawa. Nanigas ako sandali. Naku, lagot. Kapag ngumiti siya ng ganoon, wala akong kalaban-laban. Nagdagdag pa ako ng ilang papuri para makatiyak, at tulad ng inaasahan, tinanggap niya ang pill ng masaya. Pagkatapos, lumabas ang isang system notification. Mentors Report +20.
Kasalukuyang report, 35. Pero bilang mapagbigay na tao, nagpasya siyang hindi siya maaaring tumanggap ng regalo ng walang ibinabalik na kapalit. Nagpasya siyang ibigay sa akin ang isang lihim na martial technique na perpekto para sa aking chi refining stage. Tulad ng inaasahan, habang tumataas ang rapport, mas magaganda ang mga gantimpala. Habang papaalis ako sa sword pala sa likuran niya, napansin ko ang isang bagay na nakakagulat, suot niya ang hairpin na ibinigay ko sa kanya. Hindi ko napigil ang mapangiti ng bahagya. Matapos matanggap ang martial technique, bumalik ako sa aking silid upang magsimulang mag-ensayo. Hindi nagtagal, matagumpay kong na-master ang Phoenix Feather, isang profound grade technique. Hindi lamang ito nagbibigay ng AoE damage, kundi kaya rin itong mag-interrupt ng mga skill ng iba at may crippling effect. Napakahalaga nito, parang kayamanan. Habang nasisiyahan ako sa bago kong kakayahan, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko ito, laking gulat ko nang makita si senior sister. Tinanong ko siya kung bakit siya dumalaw ng ganoong oras. Lumabas na ang bawat disipulo ng Sword Sect ay kailangang makumplito ang 3 gawain sa bawat mahalagang yugto ng kanilang cultivation. Si senior sister ay nakapag-breakthrough na sa crystallization stage ngunit hindi pa natatapos ang kanyang mga gawain. Ipinaliwanag niya na pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng isa pang breakthrough, at kung hindi niya matatapos ang kanyang mga gawain sa lalong madaling panahon, paparusahan siya ng sekta. Ngunit bakit hindi pa niya natapos ang mga ito? Tanong ko sa aking isipan. Namula ng gusto ang kanyang mukha habang nahihiyang inamin na ang mga nobelang pangromansa ay sobrang ganda, kaya't medyo nakalimutan niya. Bago pa ako makapagsalita, hinawakan niya ang aking kamay at sinabi niyang isang gawain na lang ang kulang niya, isang demon slaying mission na nangangailangan ng 2 tao. Tinanong niya kung maaari ko ba siyang tulungan. Nakita ko itong medyo kakaiba, dahil may iba pang mga disipulo sa sekta na mas malakas kaysa sa akin. Bakit hindi niya sila hiningan ng tulong? Pero sa totoo lang, hindi ko na ito masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, si senior sister ay nagbigay sa akin ng isang spirit grade jade pendant noong una pa lang kaming nagkita. Hindi magiging tama kung tatanggihan ko siya pagkatapos noon. Junior brother, ang bait mo talaga. Sabi niya habang nakangiti. Abiso ng sistema, ang report ni Nungang Yue ay tumaas ng 10. Kasalukuyang report, 25. Agad na lumitaw ang isa pang abiso. Naganap na oportunidad, tulungan si Nungang Yue na tapusin ang kanyang gawain sa pamamagitan ng paglalakbay sa nayo ng Wangyu upang sabay na lipulin ang mga demonyo. Kinagabihan, sa wakas ay nakarating kami sa nayo ng Wangyu. Tahimik ang lugar, nakakabahala ang lamig na bumabalot dito. May masangsang na amoy na pumupuno sa hangin, palatandaan na ang nayon ay sinakop ng masasamang puwersa. Marahil, ang lahat ng mga taga-nayon ay naging pagkain ng mga masasamang espiritu. Hinala ni senior sister na gawa ito ng isang demonic cultivator, at ang aming tungkulin ay linisin ang mga espiritu at alamin ang katotohanan. Tumingin ako sa paligid at napagtanto kong napuntahan ko na ito noon. Sa hinaharap, ang lugar na ito ay magiging pasukan sa isang crystallization stage blood infant dungeon, isang lugar na paulit-ulit kong pinagkunan ng kayamanan sa aking nakaraang buhay. Nagpatuloy kami hanggang sa makarating kami sa isang bakurang walang sigla. Wasak at marungis ang lugar, may isang matandang puno at isang balon na balot ng mga kadena. Habang papalapit kami, biglang nagsimulang gumalaw at kumulansang ang mga kadena. Sa isang iglap, bumulusok palabas mula sa balon ang napakaraming masasamang espiritu. Agad na binunot ni senior sister ang kanyang sandata at pumwesto sa harapan ko, sumugod sa mga espiritu. Ngunit mabilis naming napagtanto na hindi lang iisang espiritu ang nagkukubli sa balon. Pumailan lang ang madilim na enerhiya habang dumarami ang mga espiritong nakawala mula sa kanilang selyo. Hindi ko inasahan na magiging ganito karami. Ang isang chi refining stage na espiritu ay hindi gaanong problema, ngunit daan-daan. Ibang usapan na iyon. Napagtanto rin ito ni senior sister. Mukhang ang mga taga-nayon ay ginawang masasamang espiritu, at labis itong ikinagalit niya. Paano nagawa ng isang tao ang ganitong kasuklam-suklam na bagay? Bulong niya habang nagngingit-ngit ang mga ngipin. Buong pusong desidido siyang maghayganti para sa nayon at ipatupad ang hustisya. Naghanda akong suportahan siya, alam kong magiging mahaba ang gabing ito. Ipinamalas namin ang aming mga kakayahan laban sa mga espiritu.
Pinatatag ng kanyang nag-uumapaw na hanggaring ipaglaban ang hustisya, nanumpa si Senior Sister na gagamitin ang buhay ng demonic cultivator bilang alay sa mga inosenteng taga-nayon na nagdusa ng trahedya. Matapos malimpasan ang hukbo ng masasamang espiritu, sumugod siya sa isang kalapit na kahoy na bahay. Medyo nagulat ako, napatunayan niyang mas maaasahan siya kaysa sa inaasahan. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa bahay, isang dambuhalang kamay ang biglang lumabas mula sa loob. Mag-ingat, sigaw ko. Mabilis ang kanyang reflexes, agad niyang itinaas ang espada upang harangin ang pag-atake, kahit na nag-iwan ito ng maitim na bakas sa kanyang sandata. Nakatuon ang mga mata ko sa direksyon ng bahay. Bigla, sumabog ang buong gusali, at isang tinig ng lalaki ang umalangaw sa mga labi. Sino ang mag-aakalang ang aking cultivation ay makakatawag ng mga disipulo ng Tianyan sect? Ang lalaki ay ngumisi, sword sect. Hindi ko kayo pwedeng payagang makaalis ngayon. Biglang lumabas ang napakalakas na aura mula sa kanya. Nabigla ako nang mapagtanto kung isa siyang Golden Core Stage Cultivator. Ngunit parang may mali, posible kayang mali ang impormasyon ng sekta. Pinilang ko ang ulo ko habang nag-concentrate sa kanyang pabago-bagong enerhiya. Malamang, kaka-breakthrough lang niya, kaya't hindi pa matatag ang kanyang aura. Ang lalaki, na tila interesado rin, ay tinitigan ako ng may halo ng pagkatuwa at pagkakuryoso. Mababa ang antas ng iyong cultivation, pero matalas ang iyong paningin, sabi niya, sabay amin nakaka-rating lang niya sa Golden Core Stage. Inihayag din niya ang balak niyang gawing mga masamang espiritu kami upang mas lumakas pa ang kanyang kapangyarihan. Sa isang pagwawagayway ng kanyang manggas, isang makapal na itim na ulap ang sumabog mula sa kanyang bandila at umakyat sa langit. Sinabi ni Senior Sister na umatras ako. Ang enerhiya ng kanyang espada ay pumaimbulog, tinutupok ang mga masamang espiritu sa paligid. Tumalon siya sa hangin, nagliliwanag ang kanyang espada, at inilabas ang isang makapangyarihang hampas papunta sa kanya. Nagbanggaan ang dalawa sa kalagitnaan ng hangin, habang nag-aalab ang laban sa itaas ko. Sa aking kasalukuyang antas, isang mid-tier chi refining cultivator, alam kong wala akong lugar sa ganitong uri ng laban. Isang maling galaw lang, at babalik ako sa newbie village. Mas mabuting maghintay na lamang sa malayo upang hindi madamay. Ang lalaki, na napansin ang seryosong laban, ay kumuha ng isang gourd mula sa kanyang baywang at inihagis ito papunta sa akin. Kaagad kong nalamang ano ang kanyang balak. Mula sa gourd, sumabog ang makapal na pulang hamog, at bumuo ng isang nakakatakot na halimaw na may ulo ng sanggol. Mabilis kong sinuri ang mga katangian nito, isang elite-level na halimaw na may mid-foundation establishment na lakas. Sa halip na ako ang atakihin, inilingkis ng halimaw ang kanyang dila patungo kay Senior Sister sa ere. Hindi mangyayari yan, sabi ko. Sa isang mabilis na hampas ng espada, nakagawa ako ng critical hit na may 1,610 damage at tuluyang naputol ang dila nito. Sumigaw ako, mag-focus ka sa demonic cultivator. Ako ang bahala dito. Ang halimaw ay sumigaw ng galit, na nangangakong kakainin ang puso at atay ko. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Ginamit ko ang Phantom Step at nagbigay ng isa pang hampas, na may 1,260 damage, upang pigilan siya sa paglapit. Biglang nagbago ang laban, at pumasok ito sa ikalawang yugto. Nabiyak ang katawan ng halimaw, na naglabas ng isang kawan ng mga paniki. Ginamit nila ang Bloodbath Screech, isang galaw na nakakapagpa-distract at nagpapababa ng bisa ng mga movement skill ng 30%. Pumikit ako, pinatatag ang isip, at hindi hinayaan ang mga paniki na guluhin ako. Hawak ng mahigpit ang aking espada, ginamit ko ang Phoenix Feather. Ang makapangyarihang awes skill ay mabilis na nilipol ang buong kawan ng mga paniki. Agad akong sumugod, at sa huling hampas ko sa halimaw, napaga niya ang crippling effect. Iniiwasan ang armor nito sa loob ng susunod na 15 segundo. Hindi naman na mahalaga iyon, natalo na rin ang nilalang sa mga oras na iyon. Samantala, natalo na rin ni Senior Sister ang demonic cultivator. Sinusumpa kita, hindi ito pwedeng mangyari. Sigaw ng lalaki, nanginginig ang boses sa galit at pagkatalo. Habang pinapanood ko si Senior Sister sa ere, napagtanto kong mali ang pagkakakilala ko sa kanya. Maaaring mukha siyang malambot at maamo, ngunit hindi matatawaran ang kanyang lakas.
Talagang nagkamali ako sa kanya kanina. Habang papalapit na ang kamatayan ng lalaki, hinagis niya ang isang maliit na kahon. Agad itong sinaksak ni Senior Sister gamit ang kanyang espada, at nahati ito sa dalawa. Ngunit mula sa nahating kahon, isang makapal na kulay rosas na usok ang sumabog. Naintindihan ko agad ang nangyayari at sumigaw, "Takpan mo ang ilong at bibig mo." Ngunit huli na ang lahat. Tumagos na ang usok sa kanyang kasuotan at balat, sumiksik sa kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay naging hindi maayos, at ang kanyang mga mata ay naging malabo. Dali-dali akong lumapit upang suriin siya, ngunit sa natitirang katinoan niya, sinabi niya, "Huwag mo akong tingnan." Napangiti ako ng mapait. Ito ang gawa ng charm insects, isang parasitikong insekto na naglalabas ng usok na nagdudulot ng hindi mapigil ang pagnanasa sa biktima. Malamang, hindi pa niya ito naranasan kailanman, kaya siya nahuli ng walang kalaban-laban. Mabilis ang pagkasama ng kanyang kondisyon. Bigla, nagwala ang aking system notifications. Ang report namin ay mabilis na umakyat, hanggang umabot sa 72. Ngunit hindi ko yun maipagdiwang. Ang biglang pagtaas ng report na ito ay hindi totoo, gawa lamang ito ng mga insekto na gumugulo sa kanyang isipan. Lumapit siya ng mas malapit, ang mainit niyang hininga ay dumampi sa aking balat. Karamihan sa mga lalaki ay maaaring matuksong samantalahin ang sitwasyon, lalo na sa ganitong estado niya. Pero hindi ko magawa iyon. Nanag ang loika kaysa sa tukso, at itinulak ko siya palayo. Peligroso ang ginawa ko. Kapag nagbalik ang kanyang katinoan, sa pinakamabuting kalagayan, babalik sa zero ang report namin. Sa pinakamasama, maaari niya akong kamuhian habang buhay. Pero hindi ko kayang maging ganong klaseng tao. Tumingin ako sa direksyon ng balon. Hindi ko pa nakita ang side quest na ito dati, ngunit naalala ko mula sa nakaraang buhay ko na may ilang potion at pill na matatagpuan sa ilalim ng balon. Ang problema, may magic array na nagbabantay dito. Sa kasalukuyang antas ko, halos imposibleng makalampas ng hindi nasasaktan. Pero wala akong ibang pagpipilian. Pagtiisan mo, Senior Sister. Kukuhanin ko ang lunas, pangako ko habang patakbong papunta sa balon. Sa loob, mas nakakakilabot ang tanawin. Ang mga buto ng mga taga-nayon ay nagkalat sa paligid, at ang hangin ay puno ng masasamang espiritu. Hawak ang isang sulo, nagmadali akong pumasok, habang lumilitaw sa ibabaw ng ulo ko ang mga damage number, 100 puntos ng pinsala kada segundo. Sa wakas, sa kalaliman ng balon, may nakita akong mahinang liwanag. Nandoon, ang lunas ay kailangang nasa bote na iyon. Mabilis akong lumapit, ngunit habang papalapit ako, biglang nag-activate ang magic array. Sa isang iglap, tumawag ako ng isang spirit shield, at binalot ako ng protection mula sa aking jade pendant. Napigilan ang unang bug zone ng atake, ngunit nakita kong nagsisimulang mag-ipon ng lakas ang ikalawang kidlat. Dinampot ko ang bote at buong lakas na tumalon papunta sa bunganga ng balon. Ngunit napakabilis ng kidlat, tinamaan ako bago pa ako tuluyang makatakas. System notification, tinamaan ng kidlat. HP minus 4,000. Sa tindi ng impact, natalsak ako mula sa balon at tumilapon ng ilang metro. Nagbigay din ng abiso ang system na yin energy ay pumasok sa aking katawan. HP critical na mababa. Ang walang malay na estado ay malapit ng matrigger. Buti na lang at may natitira pa akong mas mababa sa 100 health, pero halos nasa bingit na ako. Pinilit kong labanan ang pagkahilo, gumapang papunta kay Senior Sister, at mabilis na ibinuhos ang antidote sa kanyang bibig. Pagkatapos, tuluyan na akong nawalan ng malay. Habang nawawala ang malay ko, ang huling pumasok sa isip ko ay, bakit parang ang lambot nito? Hindi nagtagal, nagising si Senior Sister. Nagpikit-pikit siya, naramdaman ang mabigat na bagay sa kanyang dibdib. At doon niya napagtanto, nakahiga ako sa ibabaw niya. Agad namula ang kanyang mukha, at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga romance novel na binabasa niya. Totoo ba itong nangyayari? Sumigaw siya, saka ako sinampal ng malakas. Napalipad ako ng ilang metro palayo. At doon, nawala na naman ang 75 health ko. Lumabas sa system ang maliit na numero ng damage. Pero dahil halos wala nang natira sa HP bar ko, hindi na rin mahalaga iyon. Hayop ka, bastos, kinamumuhian kita.
Sigaw niya, habang umiiyak at nagsusumigaw. System notification, ang report ni Nangang Yu ay bumagsak sa 0. Wala akong ideya sa nangyayari, wala pa rin akong malay habang nakahandusay sa lupa. Pagkalipas ng tila napakahabang pag-iyak, unti-unti siyang kumalma. Napansin niya na nakahiga pa rin ako nang walang kagalo-galaw. Nakita niya ang bote ng gamot sa tabi ko. Dahan-dahan, unti-unti niyang naintindihan ang nangyari bago siya nawalan ng kontrol, kung paano ko siya itinulak palayo at pagkatapos ay tumakbo papunta sa balon. Pwede kayang, nagkamali ako ng pagkakaintindi kay Junior Brother. Naisip niya, habang nakatingin sa balon kung saan nananatili ang bakas ng madilim na enerhiya at kidlat. Talaga bang pumasok siya sa magic array para lang iligtas ako? Dahan-dahan niyang iniikot ang aking katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang malaking sugat sa aking likod, na may marka pa rin ng mga paso. Totoo, isinugol niya ang kanyang buhay para iligtas ako, naisip niya, at muling tumulo ang kanyang mga luha, ngunit ngayon, ito'y mga luha ng pagsisisi. Agad niyang binuhat ang aking walang malay na katawan, determinado siyang bumalik sa sekta upang humingi ng tulong sa kanyang lolo. Magdamag siyang naglakbay, at pagsapit ng bukang liwayway, nakarating siya sa Sword Sect. Maraming manlalaro ang nakakita sa kanya nang siya'y bumaba sa mga bakuran ng sekta, agad siyang nakilala bilang ang kilalang fairy NPC. Pero bakit niya daladala ang isang walang malay na manlalaro sa kanyang likod? Kumalat ang mga bulong-bulungan sa mga manlalaro sa ibaba, at maging ang mga NPC na disipulo ng sekta ay nagsimulang mag-usap-usap. Bakit bitbit ni Little Junior Sister ang isang lalaki? May ilang matatalas ang mata ang nakilala ako, at lalo pang lumakas ang mga tsismis. Gayunpaman, may isang taong hindi natuwa sa nakita. Isang lalaki sa malayo ang nagkayem ng kamao, malinaw na hindi masaya. Siya ang senior disciple ng sekta, si Chu Tianhan, at sa anyo ng kanyang mukha, halatang nagsisimula ng magliyab ang selos. Habang daladala ako ni Senior Sister gamit ang kanyang espada, lumipad siya papunta sa isang liblib na burol. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, pero sa wakas, nagising ako sa tunog ng isang boses. Gising ka na. Groggy akong tumingin sa paligid, disoriented pa rin at hindi sigurado kung nasaan ako. Kahit mula sa malayo, naramdaman ko ang presensya ng isang lalaki na ang aura ay kapantay ng kay Elder Tian King. Siya ba ang nagligtas sa akin? Bahagya akong nanginginig nang makaupo ako ng maayos. Salamat sa pagliligtas sa akin, sabi ko, mahina pa rin. Pinakilala ko ang sarili ko bilang isang disipulo ng Tianyan Sword Sect at tinanong ang kanyang pangalan, sinasabing, hinding-hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Nangang Yuan, kilala rin bilang Tian Yuan, walang iba kundi ang lolo ni Senior Sister. Naiintindihan ko na. Sa larong ito, ang sinumang may, Tian, sa pangalan ay napakahalaga. Agad akong yumuko bilang paggalang sa nakatatanda, pero halata sa kanya na hindi siya ganoon kasaya. Sa katunayan, mukha pa siyang naiinis. Sinabi niyang huwag kong alalahanin ito bilang isang utang na loob. Pagkatapos, tumulim ang kanyang tono, sinabihan akong tandaan lamang ang isang bagay. Nalito ako at tumangala sa kanya, ngunit sinalubong ako ng titig na puno ng nakamamatay na intensyon. Lumayo ka sa apo ko, babala niya, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Kung maisipan mo man lang nalapastanganan siya, hindi kita palalampasan, kahit ikaw pa ang disipulo ng pinuno ng sekta. Biglang lumapit si Senior Sister, malinaw na naiinis. Lolo, nangako kang wala kang sasabihing hindi nararapat. Saway niya, ang nakakatakot na nakatatanda, na kanina lang ay puno ng nakamamatay na hangarin, ay agad nagbago ng tono. Tumawa siya ng alanganin, pilit na pinapalubag ang loob niya. Sinabi niyang mabuti akong bata at iniligtas ko siya, pilit na ngumingiti habang pinapalusot ang kanyang babala kanina. Hindi siya pinansin ni Senior Sister at umupo siya sa tabi ko, tinanong ako tungkol sa aking mga sugat. Ngunit ramdam ko pa rin ang mga mata ng nakatatanda na nakatitig sa akin, parang iniisip kung paano ako tuluyang tatapusin. Nag-ingat akong sumagot, dahil sa pag-aalala ni Senior Sister, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Tumanggo siya at sinimulang ipaliwanag ang lahat ng nangyari habang wala akong malay. Kung mas huli pa tayong nakabalik, tuluyan ng naangkin ng yin energy ang iyong katawan,
at magiging isang malaking problema iyon. Nang marinig ko ito, sinabi ko, maraming salamat, senior sister. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ngumiti siya at iwinagayway ang kanyang kamay, sinasabing walang kailangang pormalan sa pagitan namin. Bahagya akong natawa at sinabi, totoo yan, ngunit agad na nawala ang ngiti ko nang maramdaman kong parang may lamig na dumaan sa likod ko. Mas lalong tumulim ang titig ng elder sa akin. Agad akong umatras palayo kay senior sister. Nabigla siya sa biglaan kong galaw at kumurap bago nagsalita. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo isinugal ang buhay mo para kunin ang lunas mula sa balon, baka wala na ako ngayon, sabi niya, humihingi ng tawad dahil sa maling akala niya noon. Tumingin siya sa akin na may tunay na ngiti. Isa kang tunay na Ginoo. Sa bawat salitang sinasabi niya, lalo akong napapalayo sa kanya. Senior sister, pakiusap, huwag ka nang magsalita pa bago ka sampilan ng lolo mo at tuluyang mabura ako sa mundo. Pero parang may kakaiba, bakit ganoon ang tingin sa akin ni senior sister, parang may kahulugan. Hindi naman ganoon kataas ang rapport namin, di ba? Agad kong tinignan at boom. System notification, ang rapport mo kay Nangang Yu ay tumaas sa 62. Ano, isang pagtaas ng 30 puntos ng ganoon lang. Kung magpapatuloy ito, baka ang relasyon namin ay magbago ng tuluyan. Hindi pa ako handa rito. Isip ko habang ang kanyang mga salita at tingin ay lalo lamang nagpapahirap sa sitwasyon. Samantala, ang mukha ng elder ay lalong namula, at parang sesabog na ang mga ugat sa kanyang noo. Malakas siyang umubo, sinusubukang kunin ang atensyon ko. Dahil sa desperasyong makatakas, napasigaw ako, senior sister, parang grabe ang ubo ng lolo mo. Gusto mo bang maghanap ako ng halamang gamot para sa kanya? Ngunit ngumiti lang siya at sinabing, napakaisip mo, pero ayos lang. Ganyan lang talaga si lolo, ilang ubo lang at magiging maayos na siya bukas. Mukhang parang sesabog na ang ulo ng elder sa galit. Sa bilis ng mga pangyayari, baka patayin ako ng kanyang aura nang hindi man lang gumagalaw. Malakas ulit siyang nag-clear ng kanyang lalamunan, mas agresibo ngayon, at agad na binago ang usapan. Sumunod ka sa akin, bata. Bibigyan kita ng spirit beast, pagkatapos ay umalis ka na. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.